Okay, so hello guys and welcome ulit sa ating trading channel, ano? This is vlog number 2. And sa vlog na ito, tuturuan ko kayong magbasa ng chart. Okay? So kasi sa trading napaka-importante ang pagbabasa ng chart. Okay? So, dito sa screen, makikita ninyo, nandito tayo sa 1-minute chart ng BTC USDT, no? So, nasabi ko na sa first vlog ko na ako'y nagtitrade sa futures, okay? So, kaya makikita ninyo dito, BTC USDT perpetual, okay? So, anyway, tuturuan ko nga kayo paano magbasa ng chart, okay? So, pag nakakita kayo ng ganitong screen, okay? So, ito yung tinatawag na candlestick chart, okay? At tayo'y nasa 1-minute candlestick chart ng BTC USDT, okay? So maraming klase ng pairs, ano? So pag kinlik ko to, ayan, marami tayong pwedeng i-trade dito sa under futures, no? So andyan ang BTC USDT, ETH USDT, Matic, etc. etc. no? Sa kasalukuyan merong 192 pairs ang pwede natin i-trade. At itong BTC USDT ay isa lang sa pwede nating i-trade. Okay? And so, marami ding klase ng chart. Kaya minsan yung nakikita niyo yung iba, hindi naman ganito itsura, di ba? Kasi maraming klase ng chart. And ito lang candlestick chart na ito ang parang common, common. So, pakita ko sa inyo iba't ibang klaseng chart, no? So, under dito sa pag-click natin itong button na to, right now nasa candles tayo. So, yan ay itsura, candles. Pag nilagay natin yan sa bars, ganito naman ang itsura niyan, no? Ito ang tinatawag na bar chart, okay? And paglipat natin dito, ito nga yung candles chart or candlestick charts, no? And meron ding hollow candles na bihira naman. And yung columns bihira din yan, ano? Hindi common, ano? Yung line chart, maybe nakikita niyo yan somewhere parang pinaka-graph lang dun sa, minsan nakikita natin yan pag nasa mga ibang tayo, no? But hindi naman ito common, no? Kasi ito parang high-level overview lang ito ng market na downtrend, uptrend, ganon. Hindi siya detailed, no? So, meron ding area which is hindi rin common, pero sometimes nakikita niyo yan sa Bloomberg. Minsan may mga graph yung Bloomberg na ganito, no? So, meron ding baseline yan. Minsan nakikita rin natin yan sa mga financial sites, no? Sometimes sa Bloomberg, nakikita natin yung mga ganyang klaseng high-level overview ng pair or instrument na ganito pala, bearish pala siya ngayon, uptrend, bullish pala siya ngayon, mga ganun ba. And meron ding Heikin Ashi, no? Ito medyo common din ito, no? So kasi yung iba kasi na karamihan sa mga traders, either ang chart nila ay Heikin Ashi or yung candlestick charts, no? So yan ang mga common na nakikita natin.
And regarding naman sa kulay, yung kulay kasi more of personal preference yan eh. Yung ibang mga traders gusto nila iba yung kulay nila, no? So ako personally, nag-stick ako sa ganitong kulay which is green and red. So green means pagka uptrend or tumataas yung price, green, gusto ko green. And pag bumaba naman ang price, like this one, bumaba ang price, red, red. So parang visually, isang tingin ko lang, alam ko, pababa ang BTC USDT ngayon. O oops, tumataas, pagka green, mga ganun ba. Pero personal preference yan. And pwede mong baguhin yan eh. Pag nag-right click ka rito sa chart, under settings, pwede mong baguhin yan. Yung kulay ng body, let's say gusto mo pagka tumataas ang price, gusto mo puti, so magiging puti ang kulay. Pag gusto mo bumaba ang price, gusto mo magiging black, so nagiging black ang kulay. Yung body yun, no? Body. And yan, i-zoom in ko lang para makita nyo yung body. And yung border, pagka let's say gusto mo all white and all black, kunyari, so magiging ganyan, ano? Ang iba naman gusto blue, okay? So depende yan eh, ganyan, no? So in short, yung wick, ganun din. So pwede mo ring gawin ganun. So nagbabago ang kulay, no? So depende kung anong gusto mo. Kung halimbawa gusto mong makita kung pataas ang price, lagyan mo ng ibang kulay, at kung bababa ang price, lagyan mo ng ibang kulay, no? So ako personally, nag-stick ako rito sa green and red. Para alam ko, pagka green ang kulay ng candles, tumaas ang price. And pagka red ang kulay ng candles, bumaba ang price, no? So, yung kulay hindi masyadong mahalaga. Ang importante is, paano ba nabubuo yung mga candles na yan? Yun ang importanteng malaman nyo. At yun ang ituturo ko, no? Kasi, dyan nakasalalay yung timing natin kung kailan tayo papasok para mag-trade, and kung kailan tayo lalabas para ma-secure natin yung ating profits, no? So mamaya pag may opportunity, magti-trade ako para makita nyo rin kung paano mag-trade live, no? So sa ngayon, tuturuan ko muna kayo ng yung basics, no, ng pagbabasa ng chart. So papansinin ninyo, no, so ito yung 1 minute candlestick, 1 minute chart, no, ng BTC USDT. So pag lumipat tayo sa higher time frame, for example, from 1 minute lipat tayo sa, let's say, 1 hour. So ayan, nasa 1 hour naman tayo, no, nasa 1 hour chart, no. By the way, nababago ko yan by dragging this, no. Dito sa price, pwede mong i-drag para baguhin yung visuals. Tapos yung scroll wheel din ng mouse mo pwede rin, no. Or dito sa time frame niya, pwede mo yung baguhin na ganyan. So nasa sa'yo yan, pwede mong para kumbaga sa ma-frame mo yung candle sa screen, yan. So pansinin niyo, bawat candles ay isang oras, kasi nandito tayo sa 1 hour chart, no. So pag pumunta tayo sa 4 hour chart, bawat candles ay 4 na oras ang pagitan. Ibig sabihin, kung ito yung candle ngayon, ang next candle niyan after 4 hours. So kung halimbawa ang oras ngayon ay alas 5, so
mamayang alas 8 ang susunod na candles kasi every 4 hours eh. 12, 4, 8, ganon. So, yan. So, pansinin nyo, kung lalagyan natin ng marka yan, ito, may mga drawing tools tayo rito. Kukuha na ako ng vertical line. And pag pinlat ko yan, makikita mo na 1600 hours. Ibig sabihin, alas 4 yan, ano? Yung 1600 hours kasi, military time. So, ang katumbas niyan sa AM, PM is yung alas 4. Okay? So, ngayon ay May 26. Ayan. Ito yung ating calendar, yung ating ano. So, ngayon ay May 26 to 2024, Sunday, and alas 5:30 na ano, ng hapon. No? So, nagsimula itong candles na ito kaya ng alas 4. So, ang next na candle is mamayang alas 8 kasi every 4 hours nga. Kung babalik tayo sa 1 hour time frame, yan, i-click ko yung 1 hour, nandito tayo sa 1 hour. So, kung ito ay alas 4, so itong next candle na ito ay alas 5, so 1700 hours, no? So, mamayang alas 6, may bago na naman uli. Okay? So, sa pagpapalit ng oras, depende kung nasaan kang time frame, no? Sa pagpapalit ng candles, importanteng malaman natin yung apat na, yung mahalagang konsepto, no? Yung apat na bumubuo sa candles, no? At ito yung tinatawag na OHLC. Okay? So, isusulat ko lang gamit itong drawing tools. Kiklik ko lang yan. And, ayan. So, OHLC, no? OHLC. Ayan. Yan yung importanteng ma-pick up nyo rito, no? Kasi ito yung pinaka-basic, no? Ang OHLC ay nangangahulugan ng, okay, open. Ayan. And then ang H is the high. And then yung L is the low. And C is the close. Okay, open price. Okay, high price, low price, and close price. Okay, low price. Okay, yan. So, yan ang bumubuo ng isang candle. So, kung nasa 1 hour time frame ka at nagsimula ng alas 4, pagpatak ng alas 5, may panibago na naman ulit candles. So, tapos na yung alas 4 candles, nagtala na siya ng open, high, low, and close price. At pagpasok ng panibagong candles, in this case, kung nasa 1 hour time frame tayo, dahil ito'y alas 4, 1700, pagdating ng, alas 5, 1700 hours, pagdating ng 1800 hours, alas 6, mamayang alas 6, so less than 30 minutes na lang, alas 6 na, and may bago na naman ulit siyang candles, magtatala na naman ulit yun ng panibagong OHLC, okay, or open, high, low, and close price. So, i-zoom in ko lang para medyo, makita niyo mabuti, no? So, itong OHLC na ito, importante na makabisado nyo na ito, no? Makabisado nyo ito,
naturally, yung isang tingin nyo lang, alam ko yung HLC niyan. Kasi, ito yung magbibigay sa atin ng timing kung kailan tayo papasok at lalabas sa market para hopefully mag-profit, ano. So makikita nyo dito, itong candle na ito, no, ito yung current candle dahil alas 5:30 pa naman, halos alas 5:40. So kung nasa 1 hour chart ka, covered pa to ng isang oras. So dito muna tayo mag-focus. Mamaya, pagdating ng alas 6, may bago na naman kasing lalabas, no? So every time magpapalit ng candles, okay, or magpapalit ng oras, kung nasa 1 hour chart, kung nasa 1 hour chart tayo, magtatala yan ng bagong OHLC. And yung previous candle, nakapagtala na yun ng OHLC. Okay? So, parang ganito, i-visualize ko, i-drawing ko, no? So, let's say, ang oras ngayon ay alas 5. Okay? Kunyari lang, alas 5. So, pag patak ng alas 5, magkakaroon niya ng open price. Yan, magkakaroon ng open price yan. Okay? So, ito ngayon yung tinatawag na, kunyari, O. Yan. Magtatala yan ng O. And then, kung nasa 1 hour time frame ka, meron pang isang oras para ma-develop yan. Okay? So, naglalaro yan. Kagaya nga nito, itong makikita mo itong price na yan, taas baba, ano? Taas baba. At ito yung oras niya sa baba, nagka-countdown. Ibig sabihin, meron na lang 18 minutes and 46, 45 and counting bago matapos itong candle na ito, no? So, habang nagde-develop yung candle na yan, nagtatala yan ng OHLC. So pagpasok ng bagong oras or bagong candle, magkatala ng open price. So alam mo, nung alas 5, ano yung open price niya? Alam mo yon. Okay? Malalaman mo yon. And siyempre, during the course of yung time frame niya, so tumataas ang price, bumababa ang price, di ba? So pag tumataas ang price, okay, halimbawa, let's say, tumaas ang price ng ganun. Okay? Tapos, biglang bumaba. So, yung taas na yon, okay, magdodrawing lang ako ng yung wick niya. Okay, yan. So, let's say, tumaas. No? So nag-open. Wala pa kunyari ito, wala pa yan. Huwag nyo muna intindihin. So, nag-open. Tumaas. Tapos, nung pagkataas niya, nung taas niya, nag-register yung high price niya. Yun ang high price niya. Tapos, bumaba. Okay? So, yung na-register niyang price sa taas tapos bumaba, yun ang tinatawag natin na H. Kasi yun ang high price Di ba? Yan ang high price. And then itong tumatakbo na yan yung supposedly yung close sorry. Ayan, ito yung close. Yan yung close. Okay? Yung close is tumatakbo. So at this point, yung low at saka yung open price parehas pa kasi hindi pa naman siya nagtala ng low So, nag-open siya sa price na to and since tumaas siya, so yung open niya at saka yung low niya parehas pa rin. Di ba? Ngayon, tumaas siya tapos bumaba din. So, nagtala siya ng high price, yung tulo ng week na yon. And then yung close, gumagalaw yan. And then,
ah, then bumaba ang price, bumaba. So yung price bumaba sa open. O, tapos nagtaya siya ng low, nagtala na ng low yan. And then bumalik ulit yung price. Pero yung low na yon naiwan. Okay, yung low na iwan. Yun. Yan, kunyari, gumanon, yan ang low. Tapos tumaas ulit ang price. So, yun ang low point. Yan ang low point. Ito yung high point, ito yung low point. And then yung close ay nandito pa, no? Tumatakbo pang close kasi hindi pa tapos yung time eh. Pagtapos ng kanyang time, let's say kung nag-open siya ng alas 5 and then alas 6 na, huminto na yung close dyan. So yan na yung final close. Ganyan. And then, nung alimbawa, kung alas 5 to nagsimula at nag-alas 6 na, may panibago na naman ulit na candles. So, alas 6 na to kunyari. So, ayan. So, may panibago na naman ulit na open. So, usually, kung ano yung close, yun din ang open. Sabihin, pag nagpalit ng time, let's say alas 5 to, nag-alas 6 na, pag close nung candle na yon, nung alas 5, alas 6 na, yun din ang open. And then, maglalaro na naman ulit yan. Kung ano nangyari dun sa dating pinaliwanag ko, gano'n na naman ulit. Magtatala ng low point. In this case, ayan, nagtaya siya ng low point. Tapos, tumaas. Nagtala ng high. Okay, for example, nagtaya ng high. Hanggang dito lang kunyari yung high niya. Tapos, bumaba din. So, ayun na yung high niya. Okay. Tapos, asan ba yan? Ay, sorry. Ayan. Then bumaba, tapos tumuloy-tuloy pa, gumanon. So, ayun yung kanyang low point, for example. Tapos, tumaas din, bumalik. Tapos, naabutan na ng oras. For example, nagtala siya ng low dito, and yung close niyan, kunyari, ayan, tapos na kunyari isang oras niya, may bago na naman ulit na lalabas. So, ganun ulit. Pagdating dito, kung ano yung close dito, siya namang open. Okay? So, ganun lang yon, no? Ganun lang din yon. Tapos, lalaro-laro ulit yon. Ganon. So, parang ganun lang, ano? So, ayan, tapos magtatala na naman ulit ng high and low, for example. Ayan, tatayan na naman ulit. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong formation, okay? So, dahil sa binabago natin yung kulay, according to our preference, kapag ang close price ay mataas sa open price, in this case, dito nag-open ang price, and dito nagtapos ang price. So, gusto ko green ang kulay. Okay? And kapag ang close dito sa next candle, kapag ang close ay mababa sa open, in this case, dito nag-open, and then dito siya inabutan ng oras, nagpalit na ng candles, gusto natin green. Kaya gagawin natin yung red. Kasi, kunyari, ayan. So, ganyan. And then, pag ang ganun ulit dito, pagka ang close ay mataas sa open, green na naman uli. Parang ganon. So, napaka-importante nitong concept na ito, no? Yung alam mo kung kailan ang opening price, kung kailan ang close price, and during that
time frame, gaano kataas yung inabot ng price at gaano kababa naman yung inabot ng price. So, para alam mo kung ano yung magkaka-idea ka kung ano yung trend or ano yung sentiment ng kasalukuyang sa mga oras na yun, ano. So, kaya ganyan ang nangyayari. Nagtatala ng cross, for example, ito, ayan. So dito, makikita mo kung ano yung opening price niya, ano yung close price niya, ano yung high price niya, at ano yung low price niya. Kasi nakasulat naman yan dito, no? So, nakasulat yan dito. Ayan. Yan, yung mga yan, yung open, OHLC, yan yung mga price na yan, no? So, nagbabago yan, depende kung nasaan yung cursor mo. Yung itong arrow ko, yung arrow ng mouse ko, pag nandito yan nakatapat sa current candle, ito yung, titignan nyo to, no? Kung saan nakatagay ang mouse, kung saan nakatutok ang mouse, yun yung OHLC values niya. So, in this case, itong current candle na ito ay nag-open sa price na 69,167.9. Tingin lang kayo dito, no? Yan, tingin lang kayo dyan. Ayan, ang opening price niya ay isa sa 69,167.9, which is dito yon, dito yon, yan, dyan. And then, during the course of the day, during the course of the time frame, in this case, 1 hour, nasa 1 hour time frame tayo, habang hindi pa natatapos ang isang oras, nakapagtala siya ng high price, umabot ang price sa 69,265.1. Yan ang pinakamataas na naabot niya at this point in time, no? And nakapagtala rin siya ng low point sa 68,970.2, no? And so may close value tayo, okay, na 69,031.9. So hindi pa yan ang final close kasi hindi pa naman tapos yung isang oras. So, meron pang 5:49 pa lang or 5:50 pa lang ngayon. And meron pang 10 minutes. Okay? So, 10 minutes bago matapos yan. Yan yung countdown, no? Ito yung current price niya, 69,031.8. And meron pang less than 10 minutes bago matapos itong candle na ito. Kaya itong C value niya, yung close value niya ay tentative pa. Hindi pa siya final. Pagka naging alas 6 na, itong candle na ito, yung close price niya ay final na and may bago na naman ulit na open price. So, yun yung kaninang diniscuss natin, no? So, dahil nasa 1 hour time frame tayo, so every hour ang pagpapalit ng candles, no? And kung pupunta ka naman sa ibang time frame, ganun din ang nangyayari. But in that case, kung ano yung time frame na pinili mo, ganun din kadalas yung pagpapalit ng candles. So kung nasa 1 minute chart tayo, for example, yan kunyari ang 1 minute chart. So, every minute nagpapalit ng candles, no? So, every minute yan, may namumuo. So, for example, ayan, so nag-open, and since hindi naman siya tumaas ang price, so walang low point. So, in that case, kung ano yung open, yun din ang low. Kaya makikita nyo rito, halos pareha ang low at saka ang open, ano, sa price na yan.
And then kasalukuyang tumataas ang price and wala pa namang high price na napiprint, kaya wala pa tayong week na nakikita. But yan, zoom in ko lang para makita nyo in action. So in that case, yung close at saka yung high almost pareho pa lang. Ayan. So mamaya makikita nyo pag bumaba ang price, maiiwan yung wick, magkakaroon ng parang wick, kasi nga ito yung candle chart. So inimbento to ng mga Japanese, kaya tinawag nila itong candle, parang kandila na merong body, may katawan, tapos may wick, Ayan, so na-close siya, may kaunting wick. Kung mapapansin niyo, may kaunting wick, may kaunting high, And then, sinatapos na yung 1 minute, nagpalit na ng ulit. So, yung close at saka yung open, almost same. And ganoon din, tumataas ang price. And walang low point na natala, kaya yung opening price at saka yung low price pareha. And dito, wala pa rin siyang weak kasi yung high price at saka yung close price halos parehas pa lang, So later, pero pansinin nyo, nagtatala siya ng parang konting weak, kasi minsan buwaba ang price. So yan, dahil parehas ang high at saka ang close, kaya wala tayong nakikitang weak. Pag bumaba ang price niyan, maiiwan yung weak kasi yun yung high price. Okay? Katulad ng mga nangyayari dito sa mga ibang candle na ito. Ayan. So makikita nyo yan, ayan, 69057.3. Ayan. So again, wala halos high, Kung meron man, minimal lang pag nakita nyo rito. Kaya hindi masyado nakikita. But then again, natapos na yung 1 minute candle. So ayan, meron na naman ulit bago. So yung close nito at saka yung open nito is almost the same. And tumataas ang price. And merong konting low, mapapansin ninyo, pero almost wala, minimal. So ayan, tumataas ang price and may bago na namang, ayan, patuloy yung pagtaas niya, kaya yung high at saka yung close almost same. So pagka bumaba yung price, maiiwan yung high price, kaya magkakaroon siya ng value, So, ganyan lang ang nangyayari, Ayan, so makikita yun. Biglang bumaba. So, tumaas, ganyan ang price doon, Biglang bumaba. So, nagkaroon siya ng high. Yun na nagkaroon siya ng weak. Nagkaroon na siya ng weak. And yun na yung high price nitong candle na ito. And bumaba yung close. And like I said, kapag ang close price ay mataas sa opening price, kulay green. Kapag ang close price ay mababa sa open price, kulay red. Yan yung nilagay kong color as per yung preference, Pag nag-right click tayo sa chart settings, ayan yung aking nilagay na kulay. Yung kulay ng body. Okay? Based on yung kanyang So in this case, ayun yung close price. So nag-open doon. Okay? And since bumaba ang price, ito yung kasalukuyang close price and high and low price. Kaya red ang kulay. So yan yun, So hopefully, nakukuha nyo, yung balik tayo sa 1 hour kasi nandoon yung ating notes, Ayan. So, I hope nakukuha niyo yung concept, ng OHLC. Kasi, importante yon pag nagbabasa kayo ng chart, makikita niyo na, ito yung, for example, ito, ayun, So, nagkaroon siya ng swing high kung tawagin. Kasi tinawag na swing high kasi yung 3 bars, nagkaroon siya ng swing, nag-swing,
nag-swing. So, this candle, ito yung high niya, and then yung next candle, nataasan niya yung previous high. And then, yung next candle naman, hindi niya na nataasan yung previous high. So, nagkaroon ng swing high. Okay? Ganon din naman dito, nagkaroon ng swing low. Okay? Kung tawagin. So, dahil, kaya siya nagkaroon ng swing low kasi ito yung previous candle, and ito yung low niya, and then yung next candle nahigitan niya yung low, bas bumaba pa siya sa previous low, and then yung next candle hindi nagawang bumaba pa nung previous low, kaya nagkaroon siya ng swing low, no? So ito swing low rin itong matatawag. Ayan, swing low din yang matatawag. Ito, swing low din yan matatawag. Yun, swing low din na matatawag. Okay? Ito naman, swing high din matatawag. Ayan, swing high din matatawag yan. Ito, swing high din matatawag. Ito, swing high din matatawag. And ito ngayon, swing high din matatawag. So right now, wala pa tayong swing low kasi ongoing pa lang. Okay, so importante yung concept na swing high at saka swing low. Okay? Importante yung concept na yan. Kapag kakabisado niyo yung concept na yan, more or less, makaka-timing kayo kung paano pumasok sa market. At yan ay sasabihin ko rin kung paano ang diskarte, no? Basta gusto ko lang sa video na ito, importante na nakuha niyo yung concept ng OHLC. Ano yung OHLC? Yung pala yung open price, high price, low price, at saka close price ng bawat candles, no? And depende kung nasaan kang time frame, ganun, yun din ang representation ng mga candles na yun. Okay? So kung nasa 1 hour chart tayo, so every hour magpapalit ng bagong candles. And meron siyang mga OHLC, and depende kung anong candles nakatapat yung iyong mouse, makikita mo rito yung OHC value, no? Ayan. So, at sa pamamagitan ng OHLC, yung open, high, low, and close ng bawat candles, nakikita mo yung swing. Okay? Yung swing. Nag-swing high at saka nag-swing low. Okay? Kapag alam mong basahin yan, isang tingin mo pa lang sa candlestick charts, swing high. Swing low. Ito yung swing high niya, ito yung swing low. Kasi ito yung gagamitin natin kung paano tayo ta-timing sa market. Okay? So, kaya nakakailang minutes na ba tayo? Okay. Hindi ko na keep track kung nakakailang minutes na tayo. So basically, gusto ko kasing mag-trade. Titingnan ko lang kung may opportunity ngayon. Kasi gagamitin natin yung natutunan nating concept ngayon, yung concept ng swing high and swing low. Gagamitin natin yun para sa pagtitrade. Okay? So buburahin ko na muna to para hindi tayo magulo, no? Right click, remove drawings. Okay? So nandito tayo sa chart. And punta tayo sa 1 minute chart, no? Ayan, ito yung 1 minute chart. So ako personally, dito ako sa 1 minute chart nag-e-entry, no? Yan, dyan ako nag-e-entry. So before ako mag-entry, okay, sa 1 minute chart kasi, medyo hindi mo alam ang trend eh. Wala kang idea, ano ba ang trend ngayon ng BTC USDT? Ito ba ay pataas o ito ba ay pababa? Okay?
But dahil meron na tayong kaalaman kung paano magbasa ng chart, alam na natin yung OHLC, alam na natin ang ibig sabihin ng mga candles na yan. Yung candles na yan, ito yung, dito, for example, ito, natapos tong candles na to, so, yung open niya at saka yung high niya, almost same kasi walang wick. And then dito, nag-open siya rito, nakapagtala siya ng low, and tumaas ang price, natapos sa 1 minute, may bago na naman, may konting low, pero tumataas ang price, ganun, no? Pero wala tayong idea kung saan tayong side, kasi pwede tayong mag-buy, ito, pwede rin tayong mag-sell, di ba? So ako personally, ang ginagawa ko, pupunta muna ako sa higher time frame. So nag-start ako sa 1 week. So dito, ayan yung aking mga time frame. So pag hinover ko yan, may makikita tayo ditong 1 week. Okay? So pag kinik ko yung 1 week, ayan ang 1 week chart para mabasa natin. Right click lang ako and then reset chart view, no? So ito ang weekly chart ng BTC USDT. And dito, gagamitin natin yung ating kaalaman, yung napag-alaman natin, yung concept ng swing, no? So dito, makikita mo, mula sa screen na to, nagkaroon siya ng swing high, yan. And then dito, nagkaroon siya ng swing low. Dito, nagkaroon naman ng swing high. And then dito, nagkaroon ng swing low. And then dito nagkaroon ng swing high, and then sabihin na natin nagkaroon ng swing low dito. Although marami pang swing high, swing low, medyo sinashortcut na lang natin kasi gusto natin magkaroon lang ng general overview. Kung ano ba ang trend ng BTC USDT sa weekly chart, no? So in this case, nagkaroon ng maraming swing high, swing low, swing high, swing low, no? Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ayan, may swing high, swing low, di ba? Tapos ito swing high, then swing low. Okay? So ito yung mahalaga sa atin kasi ito yung current Andito tayo ngayon. So ito ang weekly chart, no? Ibig sabihin, ang start kasi niyan from Monday to Sunday. So itong week na to, no? Itong week na to. So ayan 'yon. So from Monday to 26 nung May 20 to May 26 ito 'yon. So, pag tingnan natin yan, click natin to at nilagay natin yan. So, ito yung May 20, no? May 20. Ayan. So, May 20. So, ibig sabihin, itong week na to, nag-start na nung May 20 and then nagtapos ngayon 26. So, bukas, 27, may bagong candle na naman uli. At yun na naman ulit ang panibagong weekly chart. But based on yung napag-aralan na natin, yung concept ng swing. So dito nagkaroon ng swing high, no? Delete ko lang. So dito nagkaroon ng swing high. Sabihin na natin, swing high dito, swing low, swing high, and then swing. Sabihin natin ito yung swing low na. And then, ito, hindi pa natin alam kung ito ba ay swing high kasi hindi pa tapos di ba? Malalaman natin kung ito yung swing high kapag may candle na naman ulit dito at yung high niya ay hindi niya nahigitan yung previous high. That's the only way masasabi natin na ito ay swing high. And since hindi pa naman natin alam, kaya hindi pa natin siya tatawaging swing high. So, pero may swing low, di ba? So, anong kasunod ng swing low? Siyempre, swing high.
And dahil hindi pa naman natin alam kung ito na nga ba ay swing high, wala pa nakakaalam yan, di ba? Kung sakasakali, sa Martes pa lang natin malalaman kung ayan ay swing high kasi since ito'y May 20 nagsimula, no? May 20. So, bukas, May 20 up to May 26 kasi nasa weekly chart tayo eh. So, bukas, ang start nun ay May 27. Di ba? So, panibagong week. And then, lilipas ulit yon ng 7 days. So, bag natapos yung candle na yon at yung high ng week na yon, hindi niya nataasan itong week na ito, sa June 3 pa natin malalaman. Okay? Actually, sa June 3 pa natin malalaman kung ito nga ba ay swing high o hindi pa. June 3, medyo isang linggo pa yon. Kaya, I assume na ito ay uptrend pa. Pataas pa. Okay? Pataas pa yan. Kasi wala pa tayong swing high eh. So, kaya ako, ang bias ko this week, ang bias ko this week ay bullish. So, uptrend. Pataas ang Bitcoin. Kaya ako ay buyer. Okay? Ganun yan. So, dahil sa meron na akong bias for this week na ito ay tataas pa kasi nagtala na ng swing low pero wala pang swing high. Kaya babalik ako sa lower time frame kasi nasa weekly chart ako. Napag-alaman ko sa weekly chart na nakapagtala siya ng swing low pero wala pa siyang swing high kaya pwede pang tumaas ang price. So, kaya sa weekly chart, bullish ako. So, i-right click ko lang ko muna and remove drawings para maalis yung mga drawing. And since alam ko na pataas pa yan kasi wala pa naman siyang swing high, kaya po babalik ako sa daily. Okay? Pagdating sa daily, okay, right click, reset chart ko lang muna. Ganun din sa daily. Magpa-plot ulit ako ng swing high. Okay? Since may idea na kasi tayo ng swing, kaya isang tingin lang natin, alam na natin na ito swing high, ito swing low, and ito hindi natin ito matatawag na swing high, although may swing high and swing low, pero hindi na natin i-count yan kasi masyadong maliit. So ito, counted na to as swing high. Okay? And then ito, counted na rin to as swing low. Ayan. So, wala pa rin siyang swing high kasi ito hindi pa natin to alam kaya hindi pa naman natatapos eh. So, sa weekly chart, bias na tayo na tataas pa ang price. And dito sa daily chart, napag-alaman natin na wala pa siyang kasalukuyang swing high kasi hindi pa naman tapos ang araw. Pero may swing low na. Kaya definitely, buyer ako ng BTC USDT ngayon kasi tataas pa yan. Okay? So again, right click, remove drawings, no? So dahil sa may idea na ako na tataas pa ang price based on the weekly and the daily chart, so pupunta na ako sa 1 minute, okay? Right click, reset chart. At dito na ako ngayon magbabay, okay? So sa pagbabay, okay? Actually, ayan, ganun din. So, again, ito yung recent swing high, and then ito yung recent swing low, recent swing high, recent swing low. Okay? So, dito, meron tayo nakikitang
swing high. Kasi mayroon ng enough information para masabi natin na ito ay swing high. Kasi para masabi mo na may swing, either high or low, kailangan ng at least 3 candles eh. At least 3 candles, no? Kailangan yung first candle, meron siyang information, and then yung second candle, meron siyang information, and then yung third candle, meron siyang information. Kung hinahanap mong information ay high, so itong candle na ito, at saka itong candle na ito, at saka itong candle na ito, no? So, based on this candle, itong candle na ito, itong candle na ito, at saka itong candle na yan. Based on this 3 candle, alam mo na itong middle candle ang pinakamataas sa kanila, ang high. Kaya, nagkakaroon siya ng swing high. Okay? And then, kaya ganon, ano? So, based on that information, pwede ka ngayong mag-buy. Pwede na ako mag-buy. Ngayon, bakit ako magbabuy? Kasi nga, sa weekly chart, nakita ko yung swing high and swing low doon. Medyo wala pa siyang swing high and may swing low. Ganon din sa daily. So, magbabuy ako, no? So, re-remove ko lang ulit yung drawing. So, dito, either magbabuy ako at the limit price o kung saan ko gustong mag-buy, pwede kasi ako mag-buy sa price na dito. For example, dyan. So, ilalagay kong limit, halimbawa, let's say, tingin ko, bababa pa ang konti ang price. Tapos, tataas din sa presyo na ito, for example. Okay? So, pwede ako for example, dyan. Pwede ako mag-limit price. So, 69,092, for example, 69,092.6, no? And then, ang amount, kung ano yung pera ko, ang available ko ngayon ay $25. So, ang maximum kung pwedeng i-buy ay 0.007 Bitcoin, no? So, ito-type ko dito, 0.007 Bitcoin. And then, pag nag-click ako ng buy, nasa limit ako, gusto kong bumili dito sa price na ito, pag-click ko ng buy, and trade anyway, so nandito ako ngayon nilagay ng, ayan yung aking limit order, no? Limit order. So, makikita mo dito sa position, wala pa akong open position, pero meron akong open order. Okay? Ibig sabihin, may order ako, may limit order ako sa price na 69,092.6. Ibig sabihin, kapag ang price ay bumaba dyan sa presyo ko, pasok ako sa market. And then, pag tumaas, mananalo ako. Pag bumaba, matatalo ako, no? Ngayon, usually, hindi ko ginagamit yung limit price na manual, no? Ayan. Ang ginagamit ko ay yung magli-limit order ako using the best offer price. Itong BBO. Pag hinover ko yung mouse dyan, makikita mo, buy at the best offer price or sell at the best bid price. Ibig sabihin, kung ano yung best price sa kasalukuyan, yun ang bibilhin ko. Ganun din kung magbabay ako. So, pag kinik ko itong BBO, wala akong i-price na ilalagay kasi naka-BBO ako. Ibig sabihin, pag kinik ko itong buy, ilalagay ako ng market sa best offer price. Kung ako'y magbabay. And kung ako'y magsasell, ilalagay niya ako sa best bid price. Yan yung ibig sabihin ng BBO, no? So in this case, so itong limit na to, medyo matagal pa itong mahit. Pwedeng mahit, pwedeng hindi. Kasi andito na yung price eh.
Kumbaga sa naka, naka, nakatakbo na yung price, nakaalis na yung price. So, ito yung price. So, mag-aantay ka na lang kung kailan yung babalik, kung kailan siya mahihit, which is, hindi natin alam kung kailan. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, so makalawa. So, walang nakakaalam. Kaya ako, para makasiguro ako na nasa market na ako agad, imbis na open order, open position, kaya nilalagay ko sa BBO lagi, no? So, ngayon, pwede mo naman i-cancel yan kasi wala ka pa sa market eh. Kumbaga sa nakalimit ka pa lang. So, pwede mo yang i-close, pwede mo i-exto, cancel order, or pwede mo rin i-click to cancel order, no? So, anyway, pag kinlik mo yan, cancel all open orders, okay? So, confirm. So, mawawala ka sa, na-cancel lang ang price mo. Ibig sabihin, wala pa tayong open orders. Magkakaroon lang tayo ng, kumbaga sa yung trade natin, papasok lang sa market pag meron na tayong open position. Pero hanggat wala tayong open position, wala pa tayo sa market nun. Kaya yung pera natin, hindi pa siya nakataya, kumbaga. Okay? So in this case, makikita nyo, nagtala siya ng high dito, pero nahigitan yung high eh. May high na naman uli. So invalid na ito ngayon. Ito na ngayon ang considered new swing high. Ito invalid na yon. So ito na ngayon ang i-consider natin, no, na swing high. So since ito yung recent swing low, so kailangan kung tataas talaga ang price, dapat hindi niya ito mahigitan pababa. Dapat hindi bababa ang price dyan kung talagang tataas ang Bitcoin. Di ba? So mag-aantay tayo ng swing low, kung kailan mangyayari yung swing low, and then doon tayo papasok sa market. Kasi buyer nga tayo based on dun sa analysis natin, sa weekly, nag-analyze tayo, and then sa daily, nag-analyze tayo. So, nagkaroon tayo ngayon ng bias towards bullish, trend. So, kaya yan, kung gusto natin pumasok dyan, okay, i-remove ko lang. Kung talagang gusto natin pumasok dyan, then, ako personally, ilalagay ko yan sa best offer price. And then, ilalagay ko yung amount ko sa 100%. Ibig sabihin, kung magkano yung pera ko, yun ang itataya ko. In this case, $25. So, may maximum akong 0.007 Bitcoin na nakataya. So, in this case, wala pang malinaw wala pong malinaw na direction sa 1-minute chart. I mean, meron na tayong malinaw na direction sa weekly, which is magbabay nga tayo. And then, sa daily, alam na rin natin na magbabay tayo. But sa 1 minute, medyo wala pang malinaw na direction kasi pataas pa siya. Kung dito tayo bibili sa area na to, binibili natin ito at a premium price. No? Premium price. Kasi mahal eh. Sorry. Kumbaga mahal kung dyan tayo bibili, no? Pero kung iintayin natin na bababa ng konti, tapos tataas na naman, pero itong swing low niya ay hindi naman niya nahigitan itong most recent swing low, then we will buy at a discount price. Okay? Ayan, nasa discount price. Ayan.
So, mamimili lang tayo. It's all personal preference eh. Para bang sinasabi mo na, walang problema, mas gano'ng kamahal yan. Bibilhin ko yan. So, pasok ka na. Di ba? Ngayon, kung ayaw mong, willing ka mag-antay na bumaba ang presyo para maka-discount ka, then mag-antay ka mo ng bumaba. And then magkaroon ng swing low, doon ka doon ka bumili sa price na yan. Kasi ito yung mga price eh. Ito mga to. Yan ang price. Ito naman yung time. Okay. Dalawa lang naman yan eh. X-axis, yung mga time. Yung y-axis, yan yung mga price. Okay? So, kung gusto mong bumili ngayon, you will be buying at a premium price. Pero kung hihintayin mong bumaba, you will be buying at a discount price. So, again, personal preference yan. Okay? So, for the sake of this video, magbabay tayo at a premium price. Okay? So, nakabibigyo ako 100%, then buy. Trade anyway. So, ngayon, pasok na ako sa market. Okay? Meron akong open position. Ayan, makikita mo yung available balance ko, hindi na $25, 0.67 na lang something. Okay, kasi nandito na yan. Nakabili na ako ng 007 BTC at the price of this much. Okay? So, in this case, meron na akong open buy position. Okay? Sa BTC USDT. So, dito sa buy ko na ito, okay, pag pumunta tayo sa daily chart, okay, pupunta tayo sa daily chart, yan, ito yung daily chart. So, dito tayo nakabili, okay? Ayan. Ngayon, dahil ito ay futures, no? Sabi ko nga sa iyo, nagtitrade ako sa futures. May spot, futures, margin, options, no? Dito sa futures, merong tinatawag na, kumbaga sa funding fee. Bukod sa trade fee, may binabayaran tayong trade fee, diyan kumikita yung broker natin, no? In this case, yung OKX, diyan siya kumikita. Every time we trade, meron trading fee tayong binabayaran. So, makikita nyo rito, nag-enter tayo sa price, bumili tayo ng Bitcoin sa price ng 69,148.7. Ito yon. Pero mapapansin mo, may break-even price ito. So, i-plot natin yung break-even price, no? So, tawagin natin itong break-even price. Okay? And, ang price na yan, ang break-even price na yan ay 69,217.9. Okay? So, yan ang break-even price, no? So, pag bumalik tayo sa 1-minute chart, no? Ayan, kitang-kita natin yung ating break-even price. Ibig sabihin, dahil tayo ay nag-buy, kailangan ang price umakyat dyan sa price na yan para masabing break-even tayo. So sa ngayon, hindi pa tayo break-even. In fact, losing pa tayo kulay pula. Losing pa tayo kasi nag-buy tayo and bumaba pa ang price. So we are losing currently $0.09 or roughly around 36%, no? But kahit na tumaas yung price dyan, we are still losing kasi itong price na yan, okay, yung area na yan, okay, yan ang tinatawag na
fees, no? Fees. Yan, mga fees pa yan. Yung fees na yan, pag hinover natin yung break-even price natin, sinasabi, at the break-even price, your total P&L will be zero. If you close your remaining position, note that the break-even price, which includes the trading fee, okay, may trading fee, and funding fee. Okay, ayan, nakalagay. May trading fee at may funding fee. So, kung susumahin natin, ilang porsyento ba yung fees na yan, combined trading fees and funding fees, no? So, dito meron silang calculator. Ayan, may calculator dito. Pag click natin yan, so, ilagay natin na 20x leverage, kasi 20x ang leverage natin, ano? Sa Bitcoin USDT. So, nag-entry tayo sa price na 69,148.7. So, ito yon. Ito yung entry price natin, ano? And then, kung mag-exit tayo sa break-even price, no, na 69,217.9, at yung amount natin na inopen ay 0.007. No? In this case, hindi na siya, dito sa calculator na to, hanggang 2 decimal places lang. Hindi na 3 decimal places. So, lalagay natin 0.001 na lang muna. Okay? So, sa standard yan, 0.001 is 1,000 contracts. So, in this case, 007 tayo. So, less than 1,000 contracts tayo eh. Kaya, hindi na siya sakop ng calculator na to. Minimum lang ng calculator is 1,000 contracts. Pero walang problema yan kasi ang habol lang natin dito, aalamin lang natin kung ilang porsyento ba itong fees na ito nakakaltasin sa atin kung sakasakali. So, pag kinalculate natin, more or less, nasa 2% yan. Ayan o. 2%, 1.99%. Okay? So, sabihin natin, merong 2% fees. Okay? 2% na fees. Okay? Ayan, yan yun. That includes the, ilalagay ko lang para malinaw. Okay? Ilagay ko lang sa 20, includes, trading fees and funding fees. Yan ang bumubuo ng fees, trading fees and funding fees. Ibig sabihin, pag kinlose natin tong position na to, talo tayo ng 2% plus this much. So, mahigit 2% ang talo natin. Pero kung tataas ang price, dapat pumunta rito ang price above the break-even para masabing profitable tayo. Okay? Yun eh. Para masabing profitable tayo. Yan. Like in this case, tumataas na yung price. No? So dito, 006, pag nag-green yan, kahit green na yan, basta wala pa siyang 2%, at kinlose natin yung ating position, hindi pa tayo kumikita nun kasi wala pa tayo sa break-even price eh. Yun lang ang ibig sabihin no, no? So may fees tayong binabayaran. Every time we trade, may trading fees and may funding fees. Dito sa futures, no? So, dyan kumikita yung ating broker. Yung funding fees, actually, kumbaga sa binabalik sa trader yan, no? Pero yung trading fees sa broker yon. Okay? So, meron kasing, sa futures kasi, meron
merong tinatawag na funding fees, no? Kung saan depende kasi ito ay kumbaga sa tinatrack nito yung spot price ng Bitcoin US dollar. So para magkaroon ng malapit na kumbaga sa may magkaroon ng malapit na kaugnayan yung spot price against the future price, kaya nagkakaroon ng funding fee mechanism. So pag halimbawa kung positive yung funding fees, yung mga nakabay babayaran ng mga nakasell, mga ganun ba? And kung negative ang funding fees, yung mga sellers babayaran naman ng buyers. So parang dadagdag yun sa kita or sa pagkalugi mo, depende kung nasaan kang position, kasi meron yan, no? So just take note na yung funding fees na yan, all in all, trading fees and funding fees, so that's comprised of 2%. Kaya pag nag-trade ka, dapat bago mo i-close yung position mo, dapat above 2% para ka mag-profit. Okay? So in this case, kunyari, 0.73, natatalo tayo ng $0.18. Tapos sasabihin natin, mukhang pababa pa ang price. I-close ko na nga ito para hindi na lumaki yung aking pagkatalo. So pag kinlose ko yan, negative, yan, nasa 1%, negative 1%. Pag kinlose ko yan, plus 2% yun. So 3% ang tatalo sa atin. Ganon din naman, kapag tumaas yan, let's say, nag 3% or nag 4% at kinlose natin, minus 2%. So, ganon. Ganon ang kalakaran dyan, ano? So, yan yon. Ngayon, naipaliwanag ko nasa inyo yan, ano? So, dito, makikita mo, meron din siyang tinatawag na estimated liquidation price, no? EST liq price. The estimated price at which an open position will be liquidated. Ang ibig sabihin niyan, binili mo yung price sa 69, bumili ka ng Bitcoin sa price na 69,148.7 USDT, pero pag bumaba ang price sa 65,988.3 USDT, maliliquidate yung iyong posisyon. Isin, tatanggalin ka ng broker mo sa market, mawawala ka, at yun, talo ka na nun. So, tingnan natin kung nasaan ba yung price na yan, yung liquidation price na yan, no? So, pag pinlat natin yan, okay, punta tayo sa, dito na lang, i-plot na lang natin dito. So, let's say, sabihin natin, gawin natin itong red, no? Para makita natin. So, sabihin natin na ito ay liquidation price, no? Ayan, red. Liquidation price, and ang coordinates niya ay 65,988.3, no? Yan. So, ayun, hindi natin nakikita kasi malayo. Pero pag pumunta tayo sa daily chart, okay? Ayun, makikita natin yan. Ayun ang liquidation price natin, ano? Yan. Okay. So, ayan. So, in this case, nasa daily chart tayo. So, malayo pa naman ang liquidation price natin. Pero, makikita mo naman yung ibang candles, ang hahaba. Pwede mangyari isang araw, 2 araw. Pag talagang nasa maling situation ka, akala mo tataas ang price, kaya ka nag-buy, pero bumababa pala ang price. At sa pagbaba ng price,
umabot dyan sa liquidation price, talo ka na nun. Kung ano yung nakataya mo, in this case, yung margin mo, okay, yung margin mo, ito yung margin natin, yung kinapital natin, isabihin, para makabili tayo ng 0.00007 Bitcoin, ito yung kinakailangan nating halaga. So, yan yung binayaran natin para makabili tayo ng 007 Bitcoin. Okay? So, 24.20 USDT, no? So, pag bumaba ang price at inabot yung liquidation price na yan, talo na tayo. Ganon. Pero, pwede mo ring maproteksyonan ang sarili mo para in case na bumaba talaga ang price, hindi abutin yung liquidation price mo by putting a stop loss. So, kailangan maglagay tayo ng stop loss. Okay? So, for example, pupunta tayo babalik sa 1-minute chart. No? Okay? So, dito, ayan, ang pinakamagandang maglagay ng stop loss ay sa recent swing low. Okay? Kung ikaw ay magbabay, obviously, gusto mo tumaas ang price, di ba? Gusto mo tumaas ang price. So, pag tumaas ang price, dapat dito ka maglagay ng iyong stop loss. Kung yan ang gusto mong ipatalo. Para kung bumaba man ang price, diyan ka lang matatalo, hindi doon sa hindi abutin yung iyong liquidation price na ito. Saan ba yun? Malayo kasi, yan, ayun. Ito ang liquidation price. Okay? So, para hindi ka, kunyari, talagang bumaba ang price, bumaba dyan, okay? Kung meron kang stop loss, here, for example, banda rito, or here, depende kung saan mo gusto, kung may stop loss ka, hanggang dyan ka lang matatalo, hindi na, kahit bumaba ang price dun sa liquidation price, wala na problema kasi naglagay ka ng stop loss eh. Ibig sabihin ng stop loss, yun yung price na hanggang dun mo lang gustong ipatalo yung trade mo, itong open position mo. Kaya hindi matatalo yung buong margin mo, no? So, dito, dahil sa 1-minute chart tayo, maglalagay tayo ng stop loss, no? So, in this case, maglalagay tayo ng stop loss dito sa recent swing low. Okay? Para kung sakaling bumaba pa ang market, hanggang dyan lang tayo matatalo. So, the way para maglagay tayo ng stop loss is maraming way, no? Pwedeng dito, under TPSL, pag kinlik mo itong add, pwede kang maglagay ng partial position or entire position. In this case, gusto natin sa entire position kasi yung buong position natin maproteksyonan. So, pwede kang malagay dito ng trigger price. So, kunyari, let's say, gusto mo maglagay ng stop loss somewhere here. Ganyan. So, sa 69091.5. So, pag kinlik mo tong TPSL, add entire position, ilalagay mo lang yung trigger price mo na 69091.5. Okay? Pag kinlik mo yung confirm, nagkaroon ka na ng stop loss, no? Ayan ang ating stop loss, SL. So, ibig sabihin, pag ayan ang dito tayo bumili, kasi hoping tayo tataas, and then bumaba ang market, na-hit yung ating stop loss, ito lang ang talo natin. Matatalo lang tayo this much, 0.41 US dollar. Okay, mas maganda na itong matalo tayo ng 0.41 US dollar kesa matalo tayo ng 24.20, which is yung buo nating margin, ano?
Kasi matatalo yan 24.20 natin kung umabot ang price sa liquidation price. Pero dahil naglagay tayo ng stop loss, hanggang dito lang tayo matatalo. Okay? So, yan ang isang way paglalagay ng stop loss. Ang isang way naman, close ko lang muna to kasi yung stop loss pwede mo i-cancel yan eh. Pag in-ex mo yan, so wala na naman ulit tayo stop loss, no? O, wag mo i-cancel, wag mong i-ex to kasi pag close position mo to, mako-close yung position mo and kung ano yung floating PNL mo, yun ang either a profit or loss mo, no? So, in this case, ako normally dito ako naglalagay ng stop loss by dragging this, no. Yung position mo, pag tinapat mo yung mouse mo, makakakita ka dyan ng TP and SL. Okay, so pag under SL, pag dinrag mo yan, pwede mo i-drag yan kahit saan. Gusto mo ilagay dito, ayan. Pag nirelease mo yung mouse mo, magkakaroon ka ng SL dyan. So mas magandang gamitin to kesa mag-input ka pa, di ba? Drag lang. So, dito, dahil dito sa pinaka swing low niya, no, pinaka low talaga niya, medyo safe ako ng konti dito. But, kung mag-against sa akin ng market, bumaba, okay? Hinahit yung aking SL, matatalo ako ng $1.31 plus or minus the trading fees. Okay? So, hindi exactly $1.31 ang matatalo sa akin. Maring $1 plus pa kasi may 2% pa nga na ikakarga dyan. So, but more or less, yan lang ang matatalo sa akin. Kung dito ko ilalagay ang aking stop loss. Ngayon, pwede ko rin iurong yung aking stop loss. Pwede mo iurong-urong yan kasi natadrag-drag yan eh. Okay? Lilinisin ko lang muna itong aking drawing tools, no? So, yung stop loss, pag yan, from arrow, yung cursor mo na arrow, pag tinapat mo dyan at naging kamay, ibig sabihin, pwede mo i-drag yan. So, pwede mo ilipat dito yan. Kunyari, gusto mo, ayaw ko magpatalo ng $1, gusto ko magpatalo lang ng this much. Okay? So, matatalo lang ako ng 0.35 plus 2%. Yan. Yan, ginagawa mo yan pag wala kang confident na tataas talaga ang price na parang feeling ko, bababa pa yan dito eh. Pero nakabay na kasi ako and hindi ko pa pwedeng i-close kasi matatalo ako ng trading fees. Kaya dito ko na lang muna siguro ilalagay ang stop loss ko. So yan, may stop loss na tayo, no? And then, protektado ka na ngayon sa market. Ibig sabihin, kung mag-against sa'yo ang market at bumaba yan, okay, alam mo na hanggang dyan ka lang matatalo. Okay? Alam mo na may matitira pa sa pera mo kasi yan lang ang ipapatalo mo. Kasi may SL ka or stop loss. Okay? And then, gusto mo na maglagay ng take profit. Let's say, hindi ka naman 24/7 naka-monitor sa market. May trabaho ka o may ginagawa ka. Like for example ako, marami akong mga activities sa farm. So, once nag-trade ako, iniiwan ko na yan. Kasi, pag nag-trade ako, lalagyan ko na siya ng stop loss and lalagyan ko na rin siya ng take profit para kung ano man ang mangyari sa market, dalawa lang ang mangyayari doon. It's either ma-hit yung aking take profit, panalo ako, or ma-hit yung aking stop loss and talo lang ako kung ano lang yung ipapatalo ko na amount. So in this case, wala pa akong take profit and lalagyan natin ng take profit. So pwede mo ilagay dito sa TPSL add then kumbaga sa wait lang kasi medyo parang ayun, bumalik. Nagkaroon ng naglag kasi umuulan, alam mo naman, bagyo. Umuulan, so may problema ang network.
kaya may lag, ano. So, lalabas yung TPSL, entire position, and then, kung gusto mong i-edit yan, okay, meron na kasi tayong SL, gusto mo i-edit yan, then pwede ka maglagay ng take profit, no? Or, yung ating handy na idadrag mo lang, mas gusto kong gamitin yun eh. So dito, pag tinapat ko yung aking cursor sa position ko, from arrow, pag naging kamay na yan, under TP, pwede ko i-drag yan kung saan ko gustong mag-take profit. Let's say, gusto ko dito ilagay ang take profit sa portion na yan. Okay? So, asa na ba yung take profit? Nawala. Pasensya na kayo guys, medyo naglalag ngayon dahil may bagyo kasi. So, ulitin ko ulit, itadrag ko yung TP. Ayun na pala yung TP. Nadrag na pala, cancel ko. Ayun na pala ang TP, no? So, ayan, mayroon lang konting delay kasi sa network eh. So ayan ang aking take profit, no? So, kung dyan kung gusto kong ilagay ang take profit, ibig sabihin, either matatalo ako ng $0.35 pag na-hit yung aking stop loss, or mananalo ako ng $1.31 kung aakit ang price at na-hit ang aking take profit. Okay? So, usually, ang common na ina-advise is kung gaano kalaki yung iyong ipatatalo, at least times 2 man lang ang iyong take profit para nang sa ganon, medyo maganda-ganda naman ang laban mo, no? So, kung magpapatalo tayo ng let's say dito ko ilalagay ang stop loss, no? Let's say ilalagay ko na sa $1. Yan, more or less $1 na ba? Ayan. Let's say, sabihin natin $1 yan. So, kung willing ako magpatalo ng $1, then ilalagay ko sa $2 yung aking, ayan. Ilalagay ko yung take profit ko sa $2. So, $1 risk and $2 reward. Pagka meron ka ng ganitong senaryo, meron ka ng open position, meron ka ng stop loss, at saka meron ka ng take profit, naka-record na yan sa broker mo, nasa market na yan, and pwede mo na i-close yung computer mo kung may gagawin ka, mawalan ka man ng internet, wala nang problema kasi meron ka ng protection eh. So, dalawa na lang ang mangyayari dyan. So, it's either maghihintay ka na lang, usually kung pabor sa'yo ang market at tumaas, at nahit yung iyong TP, mananalo ka ng $2. Okay? And kung bumaba naman at nahit yung iyong stop loss, matatalo ka ng $1. Kasi yun ang sinet mo. Okay? So, ako, personally, kung iiwanan ko man ito, pupunta ako sa 1 day. Okay? And usually, sa 1 day, usually, nilalagay ko yung aking take profit yan just above the high of the previous candle. So, kung ito yung previous candle, ito yung high niya, idadrag ko lang yung aking TP just above that. Okay? So, pwede ko nang i-round up yan sa 6.8. Depende, no? Personal preference to, guys, Ako, gusto ko ganyan eh. Kasi, based on my experience, kung talagang, katulad ito, kung talagang tumataas ang price, nahihigitan niya yung previous high eh. Okay? Ngayon, kung bababa ang price, hindi niya mahihigitan yung previous high. Instead, mahihigitan niya yung previous low.
di ba? Parang ganun lang yan eh. Kaya parang sa akin, kung magti-trade din lang ako at iiwanan ko at maghihintay ako ng isang araw, edi ilalagay ko na sa medyo mataas-taas ng price. So, ito parang $4, yan. Let's say, sabihin natin na 487, $5, yan, $5. So, in this case, meron akong risk-reward ratio na 1:5. Okay? So, I'm risking $1 for a potential profit of $5. Okay? So, babalik ulit ako sa 1 minute. Okay? Ayan, reset chart. So, ayan yon. Yan yung aking trade for the day, no? So, ayan. So, pwede ko na actually iwanan to, no? I-close ko yung aking internet, yung aking browser, i-close ko, patayin ko yung computer ko, punta na ako sa farm or kung saan man akong gustong pumunta, and then after, let's say, couple of hours or kinabukasan, pag-login ko ulit sa aking trading account, dalawa lang ang nangyari doon. It's either na-hit yung aking stop loss, talo ako ng $1, or na-hit yung aking take profit, mananalo ako ng $5. Or hindi pa na-hit, running pa rin kasi hindi pa inabot yung both stop loss or take profit. So running pa rin. Tatlong bagay lang yun. So ganyan lang ang trading, guys, ganyan lang ang trading. Very simple and exciting, no? So in this case, pansinin mo, green na tayo, kasi kaya tayo green dahil ang price ay tumaas na sa pagkabili natin, Ayan, dito tayo nakabili sa price na 69,148.7 USDT ang halaga ng Bitcoin, and dun tayo bumili sa price na yon, and right now nasa 69,167.3 na 0.9. Yun na yung price, tumataas na, as you can see, tumataas na. But kahit tumataas na yan, again, hindi pa tayo break even kasi nga merong 2% fees. So, ang break-even price natin ay nandito po sa 69,217.9, So, as you can see, meron na tayong profit na 0.5%. So, kailangan above 2% ang ating PNL, ang floating PNL natin dapat above 2% bago natin i-close para masiguro natin na meron tayong profit. Okay? So, I hope malinaw yon, and ito ang vlog number 2, kung saan tinuro ko sa inyo paano mag-interpret ng chart, paano mag-spot ng mga swing high and swing low para magamit natin sa pag-timing ng market, So, dito ko tatapusin itong vlog number 2 na to, at sa vlog number 3 natin, abangan nyo yun kasi tuturuan ko pa kayo ng medyo advance, kasi ang style ng vlog natin ay ganito, So, magti-trade ako live, and habang nagti-trade ako, nagtuturo din ako. So, para bang, in action. Hindi lang tayo theory, hindi tayo katulad ng iba na theory lang, puro example, pero wala namang live trading. Tayo nagtitrade live, remember, this is a live trade, Sa first video, sinabi ko sa inyo ang kaibahan ng live trading at saka demo trading, di ba? So, wala tayo sa demo, tayo nasa live. And as I trade, I teach,
Yun ang ating kumbaga sa diskarte sa vlog na ito. Kaya kung interested kayo sa ganitong klaseng vlog, I hope mag-subscribe kayo para naman sa ganon, maingganyo naman akong mag-share, okay? Kasi everyday naman ako nagtitrade and kahit hindi ako mag-vlog, nagtitrade ako daily and hopefully sa pagtitrade ko, nakakapag-share ako ng knowledge, no, and mga diskarte. And yun nga, pagka alam ko na dumadami yung nagkaka-interest, may engganyo kung mag-vlog, di ba? Like for example, in this case, so my first vlog, so itong pinapanood nyo ngayon is only my second vlog, no? So right now, meron tayong 2 subscribers, no? Hopefully, para ma-inspire akong gumawa ng mga ganitong klaseng videos, hopefully sana madagdagan yung ating subscribers. Kasi the more subscribers, the more money. The more subscribers means the more na marami tayong matulungan, di ba? So, ganun lang naman yan I think you get the idea, no? So, ayan, right now, nakaka 1% na tayo, no? Hopefully, tataas yan. And pagtaas niyan, pag nakalusot na tayo dito sa ating break-even price, i-close man natin yan, may kita tayo. Ayan. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. And I'll see you sa 3rd vlog. Okay? So, please subscribe, like, and share. Sabi nga nung iba. Okay? So, hanggang sa muli. Bye for now.